Yo, what's up mga troops? So ayun, last week ay nagpost ako ng reels dito sa ginawa kong kinilaw. Tapos maraming nagtatanong kung ano daw yung mga nilagay ko sa kinilaw, lalo na dito sa pula na to kasi akala nila sago. Pero sili po yan mga troops, yan ang pampaanghang ko. At kung ano daw din tong green na nilagay ko. Kaya tara mga troops, turo ko sa inyo kung paano ko ginawa. So ayun nga mga troops, ito ay simpleng kinilaw lang naman to, kinilaw sa gata. Nagki-crave lang talaga ako sa isda, lalo na dito sa kinilaw. Lalo na yung ganitong klaseng pagkakakilaw kasi ganito kami magkilaw sa probinsya namin dun sa Samar. So ayun nga mga troops, nagpino lang ako ng luya tapos nilagay ko dito, lalagyan ko rin ng gata. Syempre maglalagay lang tayo dito ng ating mga pampalasa ng asin, suka, kunting suka lang. Tapos syempre maglalagay lang din tayo ng kunting paminta. Tapos painitin lang natin o pakukuluin lang natin ito saglit hanggang sa mag-amoy luya o maglasang luya na talaga. Kasi para talagang tanggal lansa ng ating isda. Pwede nyo namang hindi napakuluan yung gata tsaka luya, pero ako ganun lang ginagawa ko kasi para talagang mag-amoy luya tsaka talagang tanggal ang amoy langsa. Tapos ayun nga mga troops, pagkakulungan ng ating gata ay ito, naghiwa na rin ako dito ng ating green onions, tapos ilalagay ko lang dito sa ating blender. Tapos sasamahan ko lang din to ng cilantro. Tapos ito mga troops, tansyahan lang to kung gaano karami yung ating spring onion tsaka yung cilantro ay parang kalahati ng oil ang ginamit ko. Tapos syempre para mas lalong lumabas din ang amoy ng ating green onions ay ito, paiinitin lang natin konti yung mantika tsaka para talagang lumabas yung pagkakulay green niya, tapos saka natin sasalain. Tapos habang hinihintay ko ang masala o tumulo lahat ng oil ay ito, maghihiwa na tayo ng ating isda. Bali frozen tuna pala tong nabili ko. Tapos siniwa ko na kaagad habang frozen pa, hindi ko na tinaw kasi para mas madali hiwain tsaka parang pantay-pantay yung pagkakahiwa tsaka para hindi madurog yung isda, kaya okay din na frozen na hihiwain. Tapos ayun niya, hinugasan ko lang sa tubig hanggang sa matow na siya. Tapos nang completely towed na siya ay ito, naglagay lang ako dito ng asin tsaka ng suka. Binabad ko nga lang siya ng mga ilang minuto tapos piniga-piga. Tapos ito, ililipat ko na dito sa ating mixing bowl. Tapos pinaglalagay ko na rin yung ating hiniwang sibuyas, kamatis. Tapos syempre ito na yung ating pinalamig na gata. Tapos syempre para dagdag lasa, ito maglalagay lang tayo dito ng kefir mayonnaise. Syempre mas masarap talaga pag may kefir mayonnaise. Tapos ayun mga troops, halu-haluin lang natin mabuti. At dahil wala akong kalamansi dito ay ito, lemon na lang yung gagamitin ko. Tapos inilipat ko muna siya sa lalagyan, tapos palalamigin lang natin muna sa ref ng konti kasi mamaya-baya pa naman tayo magsha-shot. Tapos ito, maghihiwa muna tayo ng ating napakaraming sili. Tapos ayun, kung napansin nyo, hindi ako naglagay ng sili dun sa ating kinilaw kasi ito yung gagawin ko, pakukuluin ko itong sili hanggang sa lumabas yung talagang anghang niya. Tapos ayan mga troops, kulong-kulo na ito, ang hapdi na nito sa mata. Tapos tinikman ko nga mga troops, itong kumukulong tubig kung talagang manghang ay abay, napakaanghang na. Tapos ayun nga, inilipat ko muna sa ibang lalagyan, tapos sinala ko na itong sili. Bali, alisin natin itong mga sili, gagamitin lang natin ay yung tubig na pinagkuluan. Tapos ito nga ay meron ako ditong nabiling gulaman powder na hindi ko na nagamit nung New Year o kaya nung Pasko kasi hindi na ako masyadong nakagawa ng mga dessert, kaya ito na lang gagamitin natin. So ayun mga troops, yung pinagpakuluan natin ng sili na ito na tubig na maanghang na ay lalagyan lang natin ng gulaman powder na pula. Syempre kasi kulay pula yung sili, saktong-sakto lang to. Tapos habang pinapacool down ko muna konti yung ating pinakuluang sili ay ito, ililipat ko na sa squeeze bottle yung ating nagawang onion and cilantro oil. Tapos ito mga troops, nagpalamiga lang ako dito ng mantika sa freezer. Dapat malamig na malamig talaga para pagpatak nitong ating pearls ay agad siyang mabuo, mabilog, tas hindi maghiwa-hiwalay. Kaya ako pala naisip gawin yung ganito kasi wala akong caviar, tapos napakamahal ng caviar dito, kaya ayun, umisip na lang ako ng paraan para magkaroon lang ng kunting palamuti sa bawat putahe na ating gagawin. So ayan mga troops, hindi yan saguha, chili caviar yan, nagawa lang natin. Suwabe lang yung anghang nito mga troops, hindi siya ganoon kaanghang, pero may kunting kick lang talaga. May nagpapaiwan lang na anghang konti sa ating mga dila. Pero kayo, kung gusto nyo damihan pa ng sili, ay pwede rin lagyan ng napakaraming sili. Tapos ito na mga troops, lagyan lang natin dito ng konting mga spring onion sa ibabaw. Tapos ito, papatakan na rin natin ng ating ginawang onion and cilantro oil. Tapos ito na nga mga troops, ito na ang ating finished product. Ready to papa na mga troops, ready na to pampu. Alright, kampay na naman mga troops. So ayun mga troops, maraming salamat sa mga nanood, mga nag-comment, nagtanong kung ano nga ba tong pinagagawa ko dito sa kinilaw na to. Kaya tara mga troops, papa na. So yun, ayun mga troops, eto na ang ating kinilaw. Oh sheesh, nasira na yung presentation ng ano sa greens niya at saka sa sauce. Pero ayan mga troops, ito na ang ating kinilaw. Pero curious talaga ako kung ano yung lasa nung ginawa ko ng pearls. Kaya ito yung unang titikman ko kung maanghang ba talaga yung ginawa kong jelly pearls, spicy jelly pearls. Siyempre mahal ang caviar, tapos ito improvise na lang para ibang flavor, pampaanghang na sa mga pagkain na gagawin ko sa susunod na mga araw. Tingnan na natin mga troops. Anghang. Solve ang anghang mga troops. Isang pearls pa lang, solve ka sa anghang.
Kaya kailangan sundutan ng beer. Isda kinilaw. Tapos lagyan natin ng sauce ng may green onion tsaka cilantro. Suabe. Putik suabe. Actually, hindi naman siguro maglalasang maanghang to dahil sa pearls kasi pag hindi siya makagat yung pearls. Pero sa bagay, kasi sa labas nito may anghang din naman. Kaya subukan natin. Suabe. Kumakagat yung anghang mga trops. Tamang-tama pa po mga trops. So yun mga trops, yun lang muna sa araw na to. Yun muna sa video na to. See you sa next video. Thank you. Have a good one.